ito sa mga medyo mahababang topic to, no? Grabe, totoo ba na inabandona na ni Alan Peter tsaka ni Cayetano itong mga 18 Maleta Boys? Tingnan natin to. When words fail. Again, sa mga bagong pasok, shoutout sa inyo. Huwag kalimutang mag-like and subscribe, Maps, at Allen Valencia, Mel Rodrigo, at saka sa lahat. Mahaba ang kanyang harang. Ipapass forward natin to kasi mahaba to, 35 minutes. Okay. Attorney Ricky Tumutorbo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, anumang oras ngayon sa inyo, umaga man po, tanghali, hapon, gabi, pinapanood man po ninyo ito ng live man po o replay. Mga kabunyog, mga kababayan, ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Ayan, mga kabunyog, magandang araw sa lahat ng ating mga viewers. O ito, si Congressman Benny Abante ng Manila, sa interview sa kanya, sabi niya, tingin niya, ang pakiramdam umano nila Mike Defensor at saka ni Attorney Libby Baligod, pati nung mga Malita Boys, ano? Ang pakiramdam daw, inabandona sila, iniwan sila nila Cayetano, nila Marcoleta at ng mga senador na kakampi nila. Noong June 16 yan, mga kabunyog, mga kababayan. Alam naman natin ang nangyari noon. Hindi kasi sumipot sila Cayetano at saka sila Marcoleta. Ay masyadong publicized na yung ano na yon. Masyadong publicized yon, naka-anunsyo na. At ang pinagmamalaki talaga nila noon, magsasagawa ng Blue Ribbon Committee hearing sila Cayetano, sila Marcoleta, Amy Marcos, at a-attend sila Defensor, saka yung si Baligod at saka yung Malita Boys. Dumating yung Malita Boys, dumating si Baligod, dumating si Mike Defensor, wala sila Cayetano, wala sila Marcoleta. So ang pakiramdam umano, sabi ni Congressman Benny Abante, ang pakiramdam nila Mike Defensor, inabandona sila. So medyo may samaan yata ng loob. Mukhang may samaan ng loob, mga kabunyog, mga kababayan. Ano na bang nangyayari sa mga DDS na ito, sa mga pro-Duterte? Live ito, Kabunyog Simple Batra. Live po tayo ngayon. Batiin ko si Nonong Raymond, si George Paras, si Ruel Floro at sa kanyang misis, kay Alex Silvano, si Eric Rostro, si Joel Bilolo, kay Burrix, kay Nancy Sinisa, kay Florencio Ruar, Alex Tolentino sa Iloilo, kay Minati Malyao, kay Cadiz Dilion Maris, Edith Salvi del Valle sa QC, si Kabunyog Jimbing Medina, si Lolita Antonio Malyare, Nonong Raymond, salamat sa pagsend ng stars, kay Jaime Taco, si Agnes Putong, ang ating kabunyog sa Naga City, kay Rolly Estupase, Perli Tamayo, Florencia Ruar, Haponisa Nicard, Juniarte, Ugat Garden, shout out sa inyo shout out sa inyo, mga kabunyog. Sa atin ding mga viewers sa Attorney Enzo Recto Facebook page natin, marami rin tayong viewers sa isa ko pang Facebook page, nandyan si Gil George Dichosa, kay Renato Mendoza, kay Salis Onel, shout out sa inyo. Okay? So yan, mga kabunyog, pwede na siguro tayong magsimulang mag-discuss nitong topic ko ngayon. Introduction pa lang yung mga sinabi ko kanina. Introduction pa lang yun. Si Let Reyes nandiyan na. Shout out po sa Makati Zens and Laguna friends ni Let Reyes. Kay Ruel Bosque. Kay Totong Gonzales. Good day po sa inyo. Kay Jolie Babes. Kumusta po kayo dyan sa Palau? Kay sino pa bang hindi ko nag-greet? Yun, si Iton. Nanonood sa atin sa Attorney Ricky Tumutorbo YouTube channel natin. Ito na. Pag-usapan na natin to. Yung detalye nitong topic ko ngayon. So yun nga, mga kabunyog. Ayon kay Congressman Benny Abante, sabi ni Congressman Benny Abante, parang ang pakiramdam nila Mike Defensor ay inabando na sila. Ang tinutukoy dito, noong July 16 kasi, nag-anunsyo yung grupo ng mga DDS, pro-Duterte, syempre yung pro-Duterte mga senador, sila Marcoleta, Mike Defensor, Amy Marcos, pati naman yung mga pro-Duterte na mga personahe tulad ni Mike Defensor, saka yung Maleta Boys, nahawak nila Defensor at Libby Baligod. Pati sa mga DDS, talagang inanunsyo nila na special na araw yung June 16. Sabi nila, dito magkakasubukan. Dito ipapakita ang tapang. Yun yung yan yung kanilang Hindi daw aatras ang mga senador. Gagawin daw ang Blue Ribbon Committee hearing. Kung hindi pwede sa loob ng Senado, doon daw nila gagawin sa private venue. Doon nila ito gagawin sa isang venue sa Mandaluyong, Quezon City, ay sa Mandaluyong, Metro Manila. Doon nila gagawin. Anong pangalan ba nung lugar na yon? EDS, ano ba yon? Anong pangalan nga nun? Kabunyog Agustin Mondragon. Berilio Palomar, anong pangalan ba ng venue? Basta sa Mandaluyong 'yon. Doon doon gagawin. Doon gagawin. Tapos naka-anunsyo 'yon. Ano 'yon? Inanunsyo talaga.
Si Mike Defensor pa, kinaano talaga yon. Sabi niya, darating ang ano, at pinagmamalaki nila, mayroon daw madadagdag na 14. O yun. Say doon sa dati ng 18, may bago pa, 14. O yun yung kanilang pinagmamalaki. Ay biglang hindi sumipot si Cayetano. Hindi sumipot si Marcoleta. Ha? Si Amy Marcos nagpakita ng maaga-aga pa pero biglang umalis kasi hindi pinapasok. Tapos iwan ko, sila Pia Cayetano kung dumating. Pero si Alan Peter, halos walang dumating na senador doon eh. So ngayon, ang ginawa nila Mike Defensor, tinuloy pa rin nila. Tinuloy pa rin ni Baligod, ni Mike Defensor. Nung hapon, tinuloy pa rin nila. Pero ang lumabas, hindi na siya Blue Ribbon Committee hearing, naging ano na lang siya, press con. Ay syempre, ang gusto talaga nilang palabasin, lehitimo na ano yun, na Blue Ribbon Committee hearing. Kaya lang, wala sila Cayetano. Kaya nga kinakantsawan ng hapon na yun. Ang Senate President na pala doon, si Mike Defensor. Ang Senate President pro tempore, si Libito Maligot. Tapos ang mga nandun din si Topacio. Kaya ano yun, double gem. Tama si Agustin Mondragon, double gem. Shout out Amado Pabian. So yun ang nangyari. Tanong, bakit hindi sumipot sila Cayetano at Marcoleta? So, sabi ni Benny Abante, mukhang inabandon na sila Mike Defensor, saka sila Baligot, saka yung mga Maleta Boys. Sabi ni Congressman Benny Abante, masama daw ang loob nila Mike Defensor. Bakit naman hindi sila sinipot? Samantalang matindi ang noon. Matindi ang pagkakaanunsyo noon. Pati yung mga DDS supporters, pinanawagan nila. Pumunta tayo bukas sa Double Gem, sa EDSA. Gagawin ang Blue Ribbon Committee hearing. Yun yung nila, Yun yung pinagmamalaki nila nung araw na yun, June 16. Kaya lang yun na nga, hindi dumating si Cayetano. Paano magse-session ang Blue Ribbon? Paano mo masasabing session ng Blue Ribbon yun? Wala si Cayetano, wala si Marcoleta. Wala ring paliwanag kung bakit hindi dumating si Cayetano, bakit hindi dumating si Marcoleta. Pero syempre, sabi ni Congressman Benny Abante, masama ang loob nila Mike Defensor. Parang feeling nila, pakiramdam nila, inabandon na sila, iniwan sila sa ere. Kaya lang, syempre nagkasubuan na, mas makakahiya kung hindi matutuloy. So ginawa nila, tinuloy pa nila yung activity pero hindi na Blue Ribbon Committee hearing. Press con na lang, press con. Syempre iba yung impact kung press con ay kung ano yon. Kung Blue Ribbon Committee hearing yon, iba ang impact noon. Yung press con kasi lang naman yon, sila Defensor lang yon. Ang gusto talaga nila Mike Defensor, nandun sila Marcoleta, nandun sila Cayetano, nandun sila Amy Marcos. Para ang lumalabas, Blue Ribbon Committee hearing yon. Kaya lang ang problema nga, wala nga yung mga senador. Wala yung mga senador. Ang nandun lang ay sila Mike Defensor, ang Baligod at yung Maleta Boys. Kahit yung Maleta Boys, hindi nangyari. So, parang ang nangyari doon, ngayon ang lumalabas, mukhang nagkakasamaan daw ng loob. Kasi siyempre feeling mo iniwan ka sa ere. Kaya yan ang sabi ni Congressman Benny Abante, yun daw yung nakakarating sa kanya. Ito mga kabunyog. Ano yun sinasabi? Anyway, ano yung pinupost nyo? Sorry hindi ko nababasa. So yan mga kabunyog, hindi ito intriga. Kaya galing ito kay Congressman Benny Abante. Kanyang observation yan. Sabi ni Congressman Abante, mukhang masama ang loob nila Defensor. Ano ba kasi ang plano nila Defensor? Ang plano kasi talaga nila Mike Defensor, mga kabunyog, ang plano nila talagang makikipagmatigasan na. Kumbaga para sa kanila, masyado na silang ginigipit daw ng administrasyon, ipakita daw na hindi sila natatakot. Habang ginigipit daw sila ng administrasyon, kinakasuhan sila ng kung ano-ano, haharapin nila ito ng i-expose nila yung mga korupsyon ng gobyerno. Yun ang sinaano ni Mike Defensor, ang plano. Pagka na-expose daw yung mga korupsyon, magagalit ang taong bayan. Posibleng magkaroon ng people power o posibleng magkaroon ng kudeta. Kung ano talaga nila Mike Defensor sa kanila Baligod, sa itong mga Maleta Boys, galitin ang taong bayan, galitin ang military, galitin ang PNP, dumating na sa punto na yung critical yung critical tipping point, yun. Pag dumating na doon, magagalit na ang taong bayan, mag-aaklas na ito. Para mangyari yan, kailangan magko-combine yung mga senador na pro Duterte saka sila. Kasi yung mga senador na pro Duterte tulad nila Cayetano, nila Amy Marcos, nila Marcoleta, sila yung magbibigay ng parang legitimization. Kailangan kasi ma-legitimize yung kanilang pagsasalita. Parang lalabas na hindi lang sila nagsasalita sa mga vloggers, sa mga media, kundi bilang nagsasalita sila sa Senado. Kaya gusto nila maging official at formal daw yung kanilang paglalabas ng mga di umano ebidensya nila. Kaya ang gusto nila, nandun sila Cayetano, nandun sila Marcoleta, nandun sila Amy Marcos. Kasi ang paniniwala nila, si Pia Cayetano pa rin ang chairperson ng Blue Ribbon. At ang Senate President pa rin ay si Alan Peter Cayetano. Yun ang kanilang paniniwala. Hindi nila kinikilala si
Gatchalian. Ang problema, nila Cayetano sa kila Marcoleta ay winawarningan na rin sila ng Senado eh. O sige, gawin nyo yan. O, nang pa-interview pa naman si Matibag. Sabi ni Director Matibag ng NBI, pwede silang makasuhan dyan. Sino man na ma-involve dyan, sino man dyan na magsabi na yan ay Blue Ribbon Committee hearing, lahat ng may involve dyan ay pwedeng makasuhan. Usurpation of authority. So, alam nila Cayetano at saka Marcoleta, totoo yun. Kakaharap sila sa maraming problema, maraming kaso. Pati yung may-ari ng venue, na-warningan na rin siya. Siyempre, nakarating na sa kanya na posible siyang makasuhan. Kaya, kumbaga kahit yung may-ari ng venue, kinausap yata nila Mike Defensor, pumayag, pero payag siya, pero gawin nyo, press ko na lang. Di ba ganun din yung live ko noon? Di ba ganun din yung live ko? Sabi ko, ito naman kasing sila Mike Defensor. Tinatawag pa nilang session ng Blue Ribbon Committee hearing. Hindi ginawa nila yan. Maiipit ang lahat, malalagay sa alanganin, pati yung may-ari ng venue. Pero sabi ko, kung gagawin nila yan na press con lang, parang meeting lang doon, sabay may media, may mga vloggers, lusot pa doon yung may-ari ng venue. Freedom of expression naman yun. Yun nga ang nangyari nung hapon. Parang pinakinggan yung sinabi ko Kaya lang, sila Mike Defensor kasi hindi. Kung gusto na talaga nila doon, dramatic. Si Mike Defensor talaga, saka sila Baligon, kung gusto nila, mas matinding impact. Willing na silang makipukpukan. Ibig sabihin, makasuhan na kung makasuhan. Pero kailangan ipakita na defiant sila sa panggigipit ng administrasyon. Kaya ang gusto ni Mike Defensor, nandun sila Cayetano, nandun sila Marcoleta, nandun sila Amy Marcos, nandun din yung Maleta Boys. Kung aarestuhin sila, maganda yan, mas dramatic. Parang ganun kay Mike, ang nila dyan eh. Kaya lang, siyempre, sila Cayetano sa sila Marcoleta, mukhang hindi naman sa ganun mukhang hindi handa sa ganung konfrontasyon eh. Mukhang hindi handa sa ganung konfrontasyon. Kasi siyempre, sila sitting senator sila, nakaupong senador. Nagka-problema na nga sila noong yung pagtakas ni Bato. Sa ngayon, nandyan yung posibilidad na kakaharapin nila ang kaliwat ka ng mga kaso dahil dun sa pagpatakas kay Bato. Saka yung pagpapaputok nung May 30 ng gabi. Lumalabas ngayon sa investigasyon ng DOJ Panel of Prosecutors, wala namang attack, walang nangyaring atake sa Senado. Nagpaputok lang talaga sila kahit wala namang dahilan. Kaya yan, dun pa lang, sari-saring kaso na ang kakaharapin ni Padilla, ni Robin, saka ni Aplasta, saka ni Cayetano. Tapos ngayon madadagdagan na naman itong ginagawa nila Mike Defensor. Mukhang nung bandang huli mga kabunyog, nag-decide sila Cayetano na wag na, hindi kami sisipot diyan, malalagay kami sa alanganin. Ay syempre si Mike Defensor, sumama siguro ang loob sa tingin ko lang. Kasi para sa kanya, kung man ang mangyari, tuloy tayo. Panindigan na natin to. Mukhang hindi naman handa sila Cayetano saka sila Marcoleta sa ganun. Saka yung may-ari ng venue, hindi rin handa sa ganun. Si Mike Defensor, medyo mainit na rin ang ulo kasi kariwat kanan ng mga kaso niya parang sa kanya. Sige na, na to. Yan yung Actually, pag pinapanood ko yung mga vlogs ng mga vloggers ng DDS, saka yung iba-ibang mga grupo nila, sila hindi nagkakaintindihan talaga. Halimbawa, sila Eric Celes, yung mga retired military, nakikita ko magsalita. Di ba nung isang araw nag-press con sila Tony Manuelito Luna, saka yung si Eric Celes, si Jing Paras nandun. Nung sinasabi nila doon sa press con nila, VP Sara, pamunuan mo na kami. Ikaw na mismo ang mamuno sa amin para dumami ang tao. Kasi ang tingin nila, kaya kukunti ang tao nila, kasi hindi naman si Sara pumuposisyon, dumidistansya pa Dumidistansya pa si Sara hindi si Sara nag-i-endorse ng mga panawagan ng mga grupo nila Jing Paras, Eric Celes. Ay siyempre ang panawagan kasi nila Manuelito Luna, nila Jing Paras, parang ang tao, mag-people power na. Ito kasing si Eric Celes, laging sinasabi, may 2,000 lang tayo na pasimula, nadami yan. Ang gusto nila, si Sara na ang manawagan. Hindi naman ginagawa ni Sara. Siyempre, na maraming beses nalagay na sa alanganin si Sara Duterte. Tapos sila Mike Defensor naman, sila Cayetano naman yung ina-agitate, saka sila Marcoleta, saka sila Amy Marcos. Sige na, makipukpukan na tayo dyan. Ibig sabihin, wag na nating kilalanin yan si Gatchalian, sila Tulfo, wag na yan. Magkaroon tayo ng sarili nating Blue Ribbon Committee hearing. Ikaw yung chairman ng si Pia Cayetano pa rin ang chairperson, tapos si Marcoleta yung subcommittee chairperson. Yun ang gusto nila Mike Defensor. Kaya lang ang nangyayari dito, napapahiya na rin sila Cayetano saka sila Marcoleta kasi mas ang nagdadala na ng chimpo, sila Defensor na saka sila Baligon, saka si Topacio. Di ba? Ang nagpe-prepare ng venue, kung naghahanda ng lahat, pag-announce sa publiko, si Mike Defensor na. Saka sila Topacio. Ina-announce nila na magkakaroon ng Blue Ribbon Committee hearing bukas sa June 16 sa Double Gem Events Place ba yun? Events Garden sa Mandaluyong Quezon, Mandaluyong City. Ang nag-a-announce si Mike Defensor na. O di lalo ngayong nakakantsawan. Bakit si Mike Defensor ang nag-a-announce? Senador ba siya? Yan yung nangyari diyan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya siguro sa bandang huli, nalagay na rin sa alanganin sila Cayetano at Marcoleta. Nalagay na rin sila sa alanganin. Kapag tinuloy pa rin nila, malaking problema sa kanila. Unang-una talaga si Mike Defensor naman ang nag-aanunsyo na
Si Mike Defensor yung nag-aanunsyo. Siya pa yung nagpapatakbo ng activity. So parang ang nangyari, invited lang sila Cayetano at Marcoleta saka sila Amy Marcos. Baliktad, dapat ang Blue Ribbon Committee hearing ang nag-organize, ang nag-a-announce, ang nagdadalang tiyempo, ang nagko-command, ang nagtitimon, Blue Ribbon. Kung totoo silang Blue Ribbon, sila dapat ang nag-aayos noon, mga staff nila. Tapos invited lang dapat yung Marcoleta Boys, invited lang dapat sila Mike Defensor. Ganun dapat. Ang nangyari, kitang-kita naman hindi ganun eh. Ang nangyari, ang nag-organize sila Mike Defensor eh. Ang nangyari, ang nag-announce si Mike Defensor eh. Ang tinatanong pa nga kung tuloy ba o hindi, si Mike Defensor, kung nag-announce pa na tuloy ito, tuloy. Kahit si Atty. Topacio, tuloy. Sabi ni Congressman Mike Defensor, ex-Congressman Mike Defensor, tuloy daw. Imagine niyo yan, Blue Ribbon Committee hearing, tapos ang nagsasabi kung tuloy si Mike Defensor. Kaya sa totoo lang, maiipit talaga doon sila Cayetano, saka si Marcoleta. Kaya sa bandang huli, nag-decide silang wag na lang. Wag na, malalagay tayo sa alanganin dyan, malaking problema. Kaya lang siyempre, sa projection nila doon yung projection nila doon, ang projection nila doon, matinding activity yun. Naka-announce talaga yun naka-announce. Kaya, ang plano sana nila Mike Defensor, i-cover ng media yun. Kasi nandun yung mga senador, nandun yung Malita Boys, nandun sila Baligod. Kaya lang, yung announcement nga nila, yung plano nila, yung original na design, hindi nangyari. Ang malala pa dito, hindi man lang nagpakita si Cayetano. Hindi man lang nagpakita si Marcolet. Si Amy Marcos nagpakita ng umaga, umalis din agad, hindi na bumalik. Siguro nasabihan na rin si Amy, malamang, huwag ka nang bumalik doon, baka malagay tayo sa alanganin. Yan ang problema diyan, mga kabunyog. Yan ang problema nila Cayetano, nila Marcoleta. Masyado kasi nilang tinapangan yung laban nila. Akala mo kaya nilang i-sustain yun. Di ba? Akala mo kaya nilang i-sustain yung laban na yun. Mahirap yun. Sila Mike Defensor naman, ilalagay naman nila sa alanganin sila Cayetano at saka sila Marcoleta sa tingin ko, hindi lang lumalabas sa media sa ngayon, pero tama yung sabi ni Congressman Benny Abante, may hinanakit sila Mike Defensor at maligo doon. Kasi dapat nagpakita man lang si Cayetano doon at si Marcoleta. Dapat nagpakita man lang doon kahit sasabihin nila, hindi na ito Blue Ribbon Committee hearing kasi talaga, grabe ang panggigipit sa atin. Pero nandito pa rin kami, suportado namin kayo, di ba? Kahit ganun man lang sana di ba? Kahit man lang sana, sumipot pa rin sila Cayetano, Marcoleta, Pia Cayetano, Alan Peter, pati si Amy, saka si Loren Ligarda, yung core, nagpakita pa rin. Hindi yung hindi man lang nagpakita doon. Yun ang medyo hindi maganda doon di ba? Yun ang hindi maganda. Sa tingin ko, yun yung sinasabi ni Congressman Benny Abante, na medyo naghihinanakit daw yung Maleta Boys. Ngayon pa naman, ang daming kinakaharap na kaso ng Maleta Boys na yan. Kaliwat kanan ang mga kaso. Kaliwat kanan, cyber libel, lahat halos ng binanggit nila, kinasuhan sila. Si Congressman Barbers yata, nagkaso pa sa kanila ay doon daw yata sa Surigao nag-file ng kaso. Di ba biyahe doon yung mga Maleta Boys na yan? Di ba? Siyempre, binanggit nila si dating Congressman Ace Barbers. Ang balita ko, doon daw nagkaso sa Surigao City. Di paano yan? Babiyahe sila doon. Itong mga, mga Maleta Boys na to. Kaya, ito? Yan yung problema nitong Maleta Boys na ito. Kasi, hindi naman talaga nila kayang i-sustain yan. Wala naman kasing suporta ng publiko. Yun ang pinakamalaking problema nila. Walang suporta ng publiko. Hindi ito tulad nung panahon ng mga whistleblowers, nung panahon ni nung panahon ni Erap, nung naging whistleblower si Chavit Singson. Ang suporta ng tao, ng simbahan, ng civil society, nasa kanila talaga. Nung panahon ni Gloria, sila Lusada noon. Ang suporta ng tao kay Jun Lusada noon, nasa kanya. Ito wala. DDS lang talaga ang sumusuporta sa kanila. Ang problema din, kahit yung DDS, nakahati na rin. Kasi tulad niyan, sila Mike Defensor, ganito ang gustong mangyari. Ay mukhang hindi naman sang-ayon na, hindi na kaya nila Cayetano yun. Yung laban na gusto nila Baligod, yung laban na gusto nila nila Mike Defensor at saka nung Balita Boys, hindi kaya na nila Cayetano. Kasi makikipagpukpukan na talaga sila noon. Tulad noon, gustong ipilit nila Mike Defensor na Blue Ribbon Committee hearing pa rin. May warning na ang Senado. May warning na, kakasuhan sila. Hindi nila tinuloy yun. Kaya lang yun na nga, ang medyo mali naman doon. Bakit hindi man lang nag-drop by? Yun. Bakit hindi man lang nag-drop by si Alan Peter? At saka hindi man lang nag-drop by si Pia, hindi man lang nag-drop by si Marcoleta, si Loren Ligarda. Nakita natin nung umaga si Amy, pero umalis din. Mukhang napagsabihan na rin, huwag ka nang babalik doon, malalagay tayo sa alanganin. So yan mga kabunyog, ang plano nila Mike Defensor, sana Sabay-sabay sa good vibes. New and improved Coffee Co Blanca, creamy as ever with New Zealand milk and must be na yun, parang sa kanila, ang papainit ng sitwasyon, yung gaganapin na yun. Kaya ang daming mga vloggers ng DDS na naman nila sa social media yun, papaputukin sana nila. Iba sana ang impact kung nandun sila Marcoleta, sila Cayetano, sila Amy, tapos nandun sila Baligod,
Kaya lang, yun na nga eh. Inilabas na nga nila sa Senado kasi sa Senado hindi sila makakapasok. So ang plano doon na lang sa labas. Ang problema hindi dumating yung mga senador na kakampi nila. So mukhang nagkakanya-kanya ng mga ito ah. Yan yung problema ng mga pro Duterte ngayon, yung mga DDS. Yan yung kanilang problema. Si Chavit Singson ang aga-aga sana nandun na si Chavit Singson. Marami raw siyang isisiwalat. Kasi ang akala niya rin Blue Ribbon Committee hearing eh. Yan yung akala ang niya eh, Blue Ribbon Committee hearing kaya nandun siya. Sila Mike Defensor din, alagang tinalat sa social media, Blue Ribbon Committee hearing. Wala. So ang nangyari, press con. Kaya ito mga kabunyog mga kababayan, yan yung nangyayari diyan. So sabi ni Mike Defensor, ito na yata ang ito yata, sabi niya, ito na yata ang huling pagkakataon na magsasalita itong mga kasamahan niya daw. Yung mga yun na yata yung huli. Kasi alam nila na hindi na nga sila sinikot nila Cayetano. Hindi na sila sinikot ni Marcoleta. Wala na. Yung pinoproject nilang Blue Ribbon, wala na yun. Hanggang ngayon, itong sila Cayetano, itong sila Marcoleta, maulit-ulit ng pagbanggit ng mga Blue Ribbon nila. Ang sinasabi ni Cayetano, kaya daw nangyari itong lahat ng ito sa kanila sa Senado. Gusto raw kasi talagang agawin ng kampo nila Lacson at ng administrasyon, yung mga pro-Malacanang daw na mga senador, gustong agawin ang liderato ng Blue Ribbon. Si ayaw daw na paimbestigahan yung mga anomalya sa flood control. Sa totoo lang, nung araw na yon, anong araw ba yon? Lunes yon. Lunes, June 8, naglabas na ng announcement si Erwin Tulfo, yung Blue Ribbon Committee Chairman na tunay. Naglabas ng imbitasyon. Ay nangyari yung mga Malita Boys na bit-bit ni Baligon, pumasok sa Senate building, hindi naman dun sa hearing sumipot. Saan sila sumipot? Saan sila pumunta, dumiretso? Sa opisina ni Robin Padilla. O di ba? Kung talagang seryoso sana sila, na ilabas talaga yung nalalaman nila, buong nalalaman nila, dumiretso na sila doon sa hearing ng Blue Ribbon Committee. Pag na sila linagay na sila sa imbitado di ba? Imbitado silang lahat. Anong ginawa nila? Pumunta sila sa opisina ni Robin Padilla. Tapos nag-press con sila doon. Yan yung palpak sa kanila. Di ba mga kabunyog mga kababayan? Tapos ngayon nagagalit sila, sasabihin nila, binubusalan daw ang bibig ng mga testigo, ayaw daw palabasin ang mga ebidensyas. Ako may hamon ako. May hamon ako. Alam nyo yung grupo ngayon na nagpe-press con? Ito, baka makarating ito. Baka makarating ito kila Atty. Libby Baligo. Yung grupo ng White Ribbon Movement, nag-press con, di ba? Yung mga obispo, iba-ibang religious groups. Kasi magrarally sila sa June 28. Yun, simbahan yun. Neutral yun. Yung panawagan nun, lahat ng sangkot dapat managot. Hindi yun pro Duterte. Hindi yun pro Marcos. Yun? Kaya nga, white ribbon, ibig sabihin walang kulay. Hindi pula, hindi dilaw, hindi green. Ngayon, kung totoo itong mga, itong mga Malita Boys na ito, wag na sila doon kila Cayetano, wag na sila doon kila Marcoleta. Doon sila mag-cooperate sa mga obispo at sa mga religious groups. Wag nang sila Mike Defensor ang handler nila. Sabihin nila ang lahat nilang nalalaman dito sa neutral na grupong ito. Yan yun. Yan, pwede yan, kapanipaniwala yan. Pero hanggat ang nagtuturo sa kanila kung anong sasabihin ay si Mike Defensor, sila Baligo na wala yan. Ito nga naman ang mga ginawa nila Mike Defensor. Kung itinuro sa kanila, ituro nyo si Laila de Lima, ituro nyo si Franz Castro, ituro nyo si Terry Ridon, ituro nyo si Trillanes, banggitin nyo ang ICC. Anong nangyari dyan na anti-corruption dyan? Di ba? Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, yun ang problema dyan sa grupo na yan. Kung gusto nila na maging sila, suportahan sila ng civil society, suportahan sila ng taong bayan, doon sila. Sigurado ako i-welcome sila ng mga grupo na yon. Pwede kong i-arrange sila doon. Kung talagang totoo sila. Kung totoo ako, kung kinila ako, kung ang magbe-brief sa kanila doon sa mga obispo na yon, saka interreligious groups. Di ba? Yung yung grupo na yon, kasi hindi yun pro Duterte, hindi yun pro Marcos. Talagang anti-corruption yun. Ang problema kasi maraming nalalaman itong mga Malita Boys na to. Mga ex-bagmen sila ni Saldico Marami talaga silang alam. Ang problema naman sa kanila kasi, nasentro na yung kanilang mga sinasabi tungkol na kay Laila de Lima, tungkol na kay Trillanes, tungkol na kay Brother Flavio Villanueva, kay Congresswoman Franz Castro. Paano naman nangyari yun? Di ba? Yan mga kabunyog mga ka. Ako, sige, kung kinila ako ang magbe-brief sa kanila dyan. Hindi sa totoo lang. Kasi kung gusto talaga nilang ilabas ang katotohanan. Dumistansya na sila dyan sa mga handler. Ang problema dyan, may nag-comment dito. Ang problema, attorney, walang pera yung mga pare. They won't receive any money if they are priests. Yun lang. Yun lang. Kaya sa totoo lang, ayan mga kabunyog. Anyway, okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Salamat, Attorney Enzo Recto. Bunyog, halika na kasama ka. So yan na mabsat, no? Grabe, no?
tinalikuran na yung 18 Maleta Boys, mga absat. Nawala yung mga senador na sumusuporta sa kanila. Natakot, mga absat, kasi wala na. Iwanan na. Abandon ship na, abandon ship. Wala na, sablay na eh. sablay na. Basta. O siya, punta naman natin si Attorney Claire. Sakto, may 20 minutes pa bago mag-umpisa. Itong si Alfred. So, kanta tayo. Kay Attorney Claire tayo, mga absat. Na-miss natin si Attorney Claire, no? Countdown muna tayo. Again, shout out sa mga bagong pasok. Countdown.